Inaalam ng pulisya kung may kaugnayan sa sindikato o sa Pogo ang tatlong Chinong suspect na inaresto matapos masangkot sa road rage sa Pasay City kahapon. Ayon sa Pasay City Police, tinanong nila ang mga suspect kaugnay nito pero hindi raw sila nagsasalita. May ipinakita raw ang mga ito na credentials tulad ng ID. Patuloy ding inaalam ng pulisya ang kanilang pagkakakilanlan. Inaresto ang tatlong Chino at isang Pilipino kasunod ng banggaan ng dalawang sasakyan sa Rojas Boulevard madaling araw kahapon. Ang away, nauwi sa barilan. Dalawa sa mga suspect ay armado ng baril at kasama sa mga nakuha sa kanila ang mga kutsilyo. Aabutin ng hanggang 3 buwan ang pagkukumpuni sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nasira sa pagbangga ng barko ng China sa Escoda Shoal. May ipinadala ang PCG na ibang barko na magbabantay roon pero hindi nila idinetalye kung nakarating na ito. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa ilang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa BRP Teresa Magbanwa sa loob ng halos 5 buwan nitong pagbabantay sa Escoda Shoal, may naputol na mga bakal at nayupi ang tagiliran nito. Sabi ng Philippine Coast Guard o PCG, 2 hanggang 3 buwan ang kakailanganin para makumpuni ang BRP Teresa Magbanwa na nakadaong ngayon sa Danao, Cebu. Unang inaayos ang malaking butas sa gilid nito. Ayon sa PCG, walang gagastusin ng gobyerno para ayusin ang kanilang pinakamalaking barko. Aayusin din sa Cebu ang BRP Bagakay at isa pang Coast Guard patrol ship na binanggari ng China sa Escoda noong August 19. May kakayahan naman yung mga kababayan natin na mag-repair. So doon siya gagawin at alam ko under warranty pa siya at sasagutin pa ng ng company na gumawa yung Mitsubishi. Umalis sa Escoda Shoal noong nakarang weekend ang BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon at ang ilang crew members nakaranas ng matinding dehydration at pagkagutom dahil sa pagharang ng China ng resupply sa barko. Actually, they're now okay. They have recovered. Merong human element yung ating mga gawain sa West Philippine Sea. Tao din po yung pinapadala natin. Huwag nating kalimutan na mga kababayan din natin yon. Pareho lang din po sila sa atin. Nagpadala na ang PCG ng kapalit ng Magbanwa sa Escoda Shoal pero hindi sila nagbigay ng impormasyon kung ilan at kung nakarating na ang mga ito ng Escoda Shoal. Noong nakarang linggo may namataang 9 na Coast Guard, 4 na Navy at 52 militia vessels ng China na nagbabantay pa rin sa Escoda na 75 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Muli magsasagawa ng transport strike ang grupong Piston at Manibela bilang pagtutol sa public transport modernization at consolidation. Ang LTFRB may programa para raw mahikayat ang iba na magpa-consolidate. Nakatutok si Darlene Kai. Sa ika-6 na pagkakataon ngayong taon, magta-transport strike ang mga grupong Piston at Manibela bilang pagtutol pa rin sa pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Kung maghapon bukas at magdamag ay nasa ilang mga piling mashup area kung sa bahagi po ng Quezon City, yung Novaliches, yung part ng E. Rodriguez, sa may Turgold, tapos yung sa may bahagi po ng Stapin Shop at Baclaran, Sukat, Alabang. At sa bahagi po ng Pasig at Pasig Marikina. Sana raw ay kilalanin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Senate Resolution 1096 na nananawagang suspendihin muna ang PTMP. Hindi sila nakikinig pero nakakabiyahe pa rin kami. Kasi pandaraya din yung ginagawa nila eh. Ayaw nila kami kunin kasi alam nila walang masasakyan yung taong bayan. Ayon sa dalawang grupo, nasa 70,000 miyembro ng Piston at di bababa sa 100,000 miyembro ng Manibela ang sasali sa Tigil Pasada. Sa Metro Manila, nasa 20,000 na jeepney drivers at operators daw ang hindi papasada. Ang grupong Altodap na kabilang sa Magnificent Seven, hindi raw sasama sa transport strike. Mahihirapan dito yung commuters. Ilang strike na po sila na ginagawa. Pero ang tanong, may nangyayari po ba sa ginagawa nila strike? May libreng sakayang LTFRB para sa mga stranded na commuter. This is a monthly event na ng dalawang transport group na to. And in all of these events, hindi naman po naapektuhan ang transportation sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, nasa 83% ang consolidation rate ng PUV drivers at operators sa bansa. Posible raw yang tumaas kapag pinatupad ang bagong programa sa mga jeepney driver at operator na hindi pa consolidated. Posibleng tanggapin sila as members of cooperative
not to join new corporations or cooperative, but to join as members po. Sisimulan pa lang po ang programang ito at next week po kami po ay uupo with Piston para po mapag-usapan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Nagsimula na maagang botohan sa ilang estado sa Amerika para sa presidential election sa Nobyembre. Sa Minnesota, maaga nagtungo sa polling center mga residente para personal na makaboto. Pwede kasing email ang kanilang boto tulad sa South Dakota kung saan maaari na ring makaboto pati na sa Virginia. Isinagawa ang early voting halos 7 linggo bago ang mismong eleksyon. Muli namang inimbitahan ng isang media network para sa panibagong debate ang Republican presidential nominee na si dating US President Donald Trump at ang kanyang katunggaling mula sa Democratic Party na si US Vice President Kamala Harris. Pumayag dyan si Harris pero tumanggi ng humarap muli si Trump. Sa pinakaling survey, mahigpit pa rin ang laban sa pagitan ng dalawa na parehong nakakuha ng 47%. Bisulang hinugot daw sa isang pelikula ang nabidyohan na mag-asawa habang nagbabakasyon sa Palawan. Ang mga isla tila unti-unti raw nilamon ng isang ulap. Kuya Kim, ano na? Nabalot ng kaba ang bakasyon ng pamilya Marqueto sa Palawan. Sumaktro kasi sa kanilang family vacation ang nagbabadyang sama ng panahon. So yung week na yon, ang forecast po ng Pag-asa is that meron niyang bagyo. We still push through. Pero during that morning, maganda naman yung panahon. Pero habang nag-aalmusal daw sila sa El Nido, ang kanilang view, unti-unti raw nilamon ng tila isang malaking ulap. Mga bundok doon, unti-unti na lang silang nawawala sa mist. Pero sa halip na matakot, sina Gino namangha. Para siyang talaga, gumagapang na ng mga fog. Then hindi namin alam na may kasama na pala yun na ulan. Ang mga nakapanood sa in-upload video ni Himyo, kanya-kanyang hula kung ano ang tila ulap na lumamon sa mga isla sa El Nido. Pero ano nga ba ito? Marami sa comments sa mga nakakita ng video na to, sinasabi ito raw ay fog o mist. Ano nga bang kaibahan ng fog sa mist? Ang fog ay ulap na sumasayad sa lupa. Nabubuo ito sa proseso ng condensation. Gaya ng fog, ang mist ay para ding ulap. Manipis na water vapor sa hangin, nagpapalabo ng ating pananaw. Ang mist ay hindi gaanong makapal, kaya ang visibility ay hindi masyadong apektado. Ayon naman sa Pag-asa, ang video na kinuha ni Gino, hindi mist o fog, kundi isang squall line. Ibig sabihin nun, parang organized clouds o linya ng mga kaulapan na nagkukos po siya ng thunderstorm. So usually kapag may squall line po, may malakas na hangin, tapos may mga pag-ulan din po itong kasama. Nung typhoon na yan, Palawan area, exposed po siya doon sa habagat. Mataas yung chance na makaranas po sila ng mga pag-ulan. Delikado rin po ito. Kapag may ganitong klase, ay may kasama ho itong malakas na hangin. Kung maliit po yung sasakyang pandagat natin, posible niya po talaga din mapatumba. Kaya sina Gino, minabuti raw muna na antayin o maliwalas ang panahon. Maayos na po yung weather. Nag-proceed na po yung island hopping na meron na pong clearance yung mga tours. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kung nag-iisip ng bagong galaan, come on over sa Kamanaba. Dahil sa Valenzuela, may binuksang boardwalk na makakatulong din sa pagharang ng mga basura. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Von Aquino. Dito ka sa akin, sabayan mo kung bumiyahe. Ikaw ba'y nasa biking or jogging era? Din kang parang reyna. O gusto lang na magmuni-muni while walking? Maaari yang gawin sa Valenzuela City Boardwalk na bawal daanan ng anumang motor vehicle. Bihira na ngayon maka-jogging ng area na hindi ka masa-sideswipe ng tricycle or may kotseng naka-double park. Talagang a peaceful place for them to exercise, to walk, to freely go to the next barangay. Pwede rin dito mag-go-kart na ngayong araw ay nilibre para sa mga bata. Masaya po. First time ko lang po makasakay na isang go-kart. Maganda siyang pasyalan kasi maganda rin yung ambience. Para yung mga bata malibang, walang mga gadget. Pero ang Valenzuela City Boardwalk hindi lamang pasyalan o recreational space para sa publiko, kundi isa ring flood wall.
It's a dual purpose. Nakakatulong na sa amin na maharang ang basura, nakakatulong sa amin na maprotektahan yung tubig pagpasok. Ang 1.3 kilometer long flood wall, linear park at bike trail dumaraan sa mga barangay ng Coloong, Tagalag at Wawang Pulo. Bukas ang Valenzuela Boardwalk mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kung napagod sa physical activities, pwede nang mag-food trip sa mga kainan sa Tagalag. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Wala pa rin tigil ang gantihan ng rockets ng Israel at grupong Hezbollah ng Lebanon. Damay ang mga komunidad sa Northern Israel at Southern Lebanon. Ang pagsidhi ng hidwaan kasunod ng 2 araw ng mga pagsabog ng pagers at two-way radio sa Lebanon. Alert Level 3 o voluntary repatriation ay pinatutupad ng DFA sa Lebanon. Ang ating embahada sa Beirut hinihikayat ang ating mga kababayan sa Lebanon na lumikas na hanggat meron pa mga commercial flight. Inaabusuhan din ang mga Pinoy roon na makipag-ugnayan sa embahada at sa Migrant Workers Office sa Lebanon. It's not just an aso, but a whole asosasyon sa dami ng dogs na lumahok sa isang poodle get-together event. Talagang positive vibes ang hatid ng mga poodle na yan with different sizes and colors pa. Ang ilan for the paw, Sean na nakasuot pa ng shoes at cute pink headband. Happy sa mini party hindi lang poodles, kundi pati na rin ang kanilang fur parents. Bili na nga sa serye, pati ba naman sa TikTok, pero paandar lang yan ni Dennis Trillo, also known as Colonel Yuta Saito, sa kanyang co-star sa Pulang Araw. Narito ang aking chika. Mapagmalupit at kasuklam-suklam. Ganyan ilarawan ng viewers ang Pulang Araw character na si Colonel Yuta Saito, played by Dennis Trillo. Kuhang-kuha ng kanyang karakter ang gigil ng mga sumusubaybay. At ang villain energy ni Saito, in-invade na rin ang TikTok. Tila pinangatawanan ni Dennis ang pagiging kontrabida. Sa pranks na ang target ay ang kanyang Pulang Araw co-stars. Ang merienda ni Alden Richards, inagaw. Si David Nicauco na nagpapalamig, uminit tuloy ang ulo. Si Barbie Fortesa, nawalan ng water flask. Na kanino kaya? At ang balak na pagre-relax ni Sanya Lopez, naun siya mi. Oo, syempre. Kailangan natin panindigan yung ating character para alam mo na mas maniwala sila doon sa mga pinapanood nila. Wala naman daw pikunan. Ang kanilang off-screen biruan, pambalanse sa matitinding tagpo sa serye. Mabibigat na yung mga eksenang ginagawa namin dito eh. So yun yung mga ginagawa namin para, alam mo yun, para mapa-cool down dun sa stress levels. Happy raw si Dennis dahil nakakagawa siya ng offbeat roles tulad ng kanyang karakter sa Green Bones, ang entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 2024 Metro Manila Film Festival. Nakuna na raw ang ilang eksena kasama si Ruru Madrid. Nakatulong yung magagaling kong mga kasama, lalo na sa aming prosthetics tsaka sa makeup. May evolution yung character and may transformation siya sa dulo. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.